update sa Bagyong Christine na tinatawid ngayon ng Hilagang Luzon, makakasama natin si Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor? Salamat, Miss Mel. Mga kapuso, magiging maulan pa rin bukas dahil po sa Bagyong Christine na ngayon nasa dagat na matapos po nitong tawirin ang Northern Luzon. Bukod po dyan, may dalawang low pressure areas sa silangan po ng Pilipinas at isa po dyan posibleng maging bagyo. Huling namataan ang sentro ng Bagyong Christine, dyan po yan sa coastal waters ng Santa Lucia, Ilocos Sur. Yan po may taglay po itong lakas ng hangin nga abot ng 95 kilometers per hour at pagbugsong papalo naman ng 145 kilometers per hour. Pakanluran po ang pagkilos ito pero mabagal po yung gumagalaw. At kahit nasa dagat na ulit at unti-unting lumalayo sa landmass, nakataas pa rin po ang signal number 3, dyan po yan sa Ilocos Sur, La Union at pati na rin sa Pangasinan. Signal number 2 naman sa Cagayan, kasama po ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province at ganun din sa Benguet. Ganun din po dito sa Ilocos Norte, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga at pati na rin sa Bulacan. Signal number 1 din po dito naman po sa Metro Manila. Signal number 1 po sa atin. Kasama rin po ang Batanes, Rizal, Batangas, Laguna, Cavite, Quezon at pati na rin ang Occidental Mindoro. Kasama rin po dyan, ito po nga bahagi po ng Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, northern portion ng mainland Palawan, pati na rin po ang Calamian, Cuyo at pati na rin ang Kalayaan Islands. Kasama rin po dito, ito pong Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, ganun din ang Ticao at Burias Islands. Signal number 1 din, dito po yan sa Aklan, Capiz, Antique, Caluya Islands, Iloilo, Bantayan Islands, pati na rin po sa Northern Samar at sa northern portion ng Samar. Sa latest forecast track po ng Pag-asa, magtutuloy-tuloy po ang pagkilos ng bagyo. Yan po ay pakanluran dito sa may West Philippine Sea hanggang sa makalabas na ng Philippine Area of Responsibility bukas Biyernes. Pero mga kapuso, may posibilidad na maglupo, umikot po yan. Nakikita po ninyo dito sa ating track, ano? Yan po ay babalik ulit malapit dito sa ating PAR. Ayon po sa Pag-asa, dahil po yan sa isa pang mabubuong bagyo sa labas naman ng ating Area of Responsibility. So ito pong low pressure area na huling nakita po 2,465 kilometers silangan po ng northeastern Mindanao. At bukod po dyan, meron pang isang low pressure area na halos katabi lang po nito sa ngayon, mababa naman po ang tsansa nito na maging bagyo. Sabi ng Pag-asa, itong LPA na nagbabadyang maging bagong bagyo anumang oras mula ngayon, inaasahang papasok po yan sa loob ng ating PAR ngayong weekend at posibleng makaapekto sa pagkilos ng Bagyong Christina. Sa wind forecast map ng Metro Weather, makikita po natin na habang unti-unti nga pong lumalapit itong panibagong bagyo na tatawagin nating Bagyong Leon na pagpasok po sa PAR, tila may hila o susunod po dito itong dating Bagyong Christine. Paglabas po yan sa PAR, saglit lang po yan dito sa may West Philippine Sea at agad din pong babalik o iikot at magkakaroon po yan ng interaksyon. Sabi po ng Pag-asa, hindi inaalis ang tsansa na magkaroon po ng tinatawag natin na Fujiwara effect. So maghihilahan o magkakaroon nga po ng interaksyon sa isa't isa itong dalawang bagyo. Pero mga kapuso, posible pang magbago yan sa mga susunod na araw. At dagdag ko na rin, sabi po ng Pag-asa, depende pa rin po yan sa lakas at ganun din sa magiging distansya po sa isa't isa ng dalawang bagyo. Sa ngayon, ang Bagyong Christine ang tanging may epekto po ngayon sa ating bansa. Base nga sa datos ng Metro Weather, posibleng magtuloy-tuloy ang maulang panahon ngayong gabi. Dito po yan sa northern at ilang bahagi rin po ng Calabarzon, ganun dito sa may Central Luzon at sa may Western Visayas. Meron pa rin po tayong nakikita na mga matitindi at halos tuloy-tuloy na mga pag-ulan. Meron din po mga pag-ulan bukas ng umaga. Diyan po yan sa may Ilocos Region, ganoon din dito sa may Zambales, Bataan, Pangasinan at iba pang bahagi ng Central Luzon. Asahan din po yan dito sa Mindoro Provinces, Palawan, Panay at San Negros Island. Inaasahan din po natin yan sa ilang bahagi ng Samar and Leyte Provinces, Zamboanga Peninsula, ganoon din po sa Barm at Soc-Sargen. Unti-unti namang mababawasan ang mga pag-ulan bandang hapon at medyo paggabi. Ito po, no, halos nawala na po yung mga kulay o yan po yung mga pag-ulan na dala ng Bagyong Christina. Pero posible pa rin ulan yan ang malaking bahagi po ng Visayas at ganun din dito sa ilang bahagi ng Mindanao.
Dito naman sa Metro Manila, may tsansa pa rin po ng ulan bukas pero maaaring hindi na kasing tindi ng naranasan po ngayong araw na halos walang tigil at tuloy-tuloy. Sa weekend naman, posible pa rin po ang ulan sa Southern Luzon, ganoon din po dito sa may Visayas at ganoon din po dito sa ilang lugar sa Mindanao. Base po yan sa datos ng Metro Weather. So ito po ay para sa mga naghahanda sa papalapit na undas. Sa Lunes at Martes naman, may tsansa rin po ng mga kalat-kalat na pag-ulan, lalo na po yan pagsapit ng hapon at gabi. Pero mga kapuso, posible pa po yung magkaroon ng pagbabago dito at sabi nga ng Pag-asa, oras na naglapit po itong bagyong Christine at yung bagong magiging bagyo, posibleng maging maulan po ulit sa western dahil po dito sa posibleng pagbabalik ng bagyong Christine at sa eastern portions naman ng ating bansa dahil dun sa bagong bagyo na tatawagin nga natin na bagyong Leon. At yan ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.